Hakaniemi. It's now 9 o'clock in the morning, and here I am, Hakaniemi. Maganda ang araw. Maganda rin naman pala dito. Para din siyang Helsinki. Kasi Kaupunki din yata to dito. So, papunta akong school, Hive Helsinki. So, I'm currently trying to study back in IT field through Hive Helsinki, and it's very intense, I can tell. And I'm about to quit. I'm thinking to quit. Napaisip lang ako. Kasi ano siya, tawag dito, very intense, and also grabe ka, wala naman siyang limit ng time. Anytime pwede kang pumasok, anytime pwede kang mag-out. So sa mga interesadong mag-join at mag-aral sa Hive Helsinki, I think maganda siya sa mga fully unemployed or no financial issues, or like for example meron kang family dito na madependahan mo. But ako kasi solo lang ako dito, so syempre kailangan ko ng trabaho aside from my bills here in Finland na kailangan syempre bayaran, especially I'm living in Helsinki, so mahal ang renta ng bahay. And also, syempre marami akong bayarin sa Pinas. So, maganda naman siya. And, of course, I was super excited to get into Hive Helsinki kasi alam ko maraming nag-a-apply dyan at hindi nakakapasa even sa entrance exam. Kasi mahirap talaga siya. Hindi naman siya sobrang mahirap. I mean, ano siya, logic and analysis. Kaya lang, walang given instruction. So, everything is all up to you. Alam mo naman, pag computer field, research lang talaga, and mapapagamit ka sa utak ang wala sa oras. So yeah, so sa exam pa lang marami nang hindi nakakapasa dyan. So first exam, ano siya, 30 minutes. Second exam, 2 hours. So kailangan mong maipasa yan. So as I have said, maraming hindi nakakapasa dyan. Buti na lang at nakapasa ko, natsambahan, at nakapasok din ako dito sa sprint. Yung purpose naman ng sprint is for you to know kung para ba talaga to sa'yo. So now, this is my third day
It's my third day today. And first day pa lang para gusto ko nang give up. Kasi naisip ko pag napili ako dito sa sprint, kasi sa sprint after ng 3 weeks kasi yung sprint. So sa first day pa lang it took me 12 hours to do the task. Oops, sorry, umabot, malamig kasi. Oh, so first day took me 12 hours to do the task. Second day again 12 hours. So I feels like wala na akong oras para sa sarili ko. Kahit sa paglaba, kahit sa pagluluto, kung anong kakainin ko. Kasi syempre kailangan mong magbaon. Kasi anong kakainin mo buong araw sa school. So andito na tayo sa school. And 4th floor siya. So syempre kailangan kong tag dito, di ba yung sa sarili mo, anong mga kailangan mo. Pag uwi ko ng bahay gabi na, matindi pa sa trabaho, at least yung trabaho 8 hours lang. So andito na ako. So yeah, yan. So meron silang bibigay na card para makapasok ka. So chikahan muna tayo bago ako papasok. And yeah, so ganun nga. So ang inisip ko lang, kasi pag napili ako sa sprint, halimbawa, although hirap na hirap talaga ako ngayon second day pa lang kahapon. Alam mo yung, syempre kailangan mong intindihin lahat, yung mga projects mo, walang teacher. So mabuti na lang yung mga kasamahan ko. Very helpful. Kasi yun naman talaga ang gagawin mo dito. Tutulong sa bawat isa na mga nangangailangan. So magtulungan lang kasi walang teachers. Buti at maraming mga may experience na. So, sometimes discouraging lang siya kasi maraming, syempre yung iba kasi may mga experiences na, which is advantage din naman ng may mga experience na, kasi sila yung tutulong sa'yo. Kaya lang, you will be surrounded by wala silang mga trabaho. Siguro kasi may mga family sila, or yung iba naman meron namang may trabaho din yung iba, pero yung mga part-time lang, like for example 2 hours lang in a day, or siguro yung sa mga hindi kailangan ng everyday na work ba, sa mga online jobs, internet jobs din, mga IT fields kasi hindi rin kailangan ng everyday. And of course madali lang din sa kanila gawin yung task, kasi syempre may mga background na sila. So gusto lang nila ng more knowledge. Pero people like me na working full time and kailangan ng fully financial, I don't think it works. And also nakalimutan ko na rin yung IT field ko, although meron na akong background, pero medyo nakalimutan ko na rin siya. So matagal kong matapos yung project in a day. So dagdag stress siya. And yeah, so I don't know, but yeah, so yan lang yung background ko sa Hive, para sa mga review ko para sa mga interesadong makapasok ng Hive. Ang advantage siya, malaking advantage sa kanya is pag nakatapos ka, kasi meron siyang parang internship sa mga companies, big companies like banks, basta mga big companies. So at least pag halimbawang syempre naka intern ka na sa kanila,
So may background ka na sa kanila at makapag-apply ka. Di naman nila sinasabing nire-recommend, pero at least yung alam mo yon, nakapag-OJT ka in that company, malaking plus na yon para sa iyo na makapasok sa ganyang company, 'di ba? So yan yung big plus dyan, yan yung big advantage na unlike sa meron kang IT background or IT field, syempre mag-a-apply ka sa company, yung company walang background sa iyo and you din wala ding background sa kanila. So kapa-kapa, unlike sa makapag-OJT ka sa ganyang companies, so meron ng background sa isa't isa. So madali ka na lang makapasok in case at kung magaling ka nga talaga. So yan yung advantage talaga at yan talaga yung hinabol ko. Sana, kaso lang parang hindi ko alam kung kakayanin ko. So yeah, yan lang guys. So sa mga interesado at capable to do, especially financially, 18 months nga pala focus ka whole day sa school. So if you think you're capable to do 18 months without a job, so then be it. Go for it. Magandang magandang opportunity siya. Okay, so yan lang. See ya next time. Bye.